sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan ni Miss Thea Petro Corpuz, ako po si Josa Cruzat. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules at 17 ng buwan ng Hunyo. Senator Alan Peter Cayetano napatalsik na bilang Senate President. Senator Win Gatchalian formal lang na po bilang bagong Pangulo ng Senado. Korte Suprema hindi inaksyonan ang hirit ng Cayetano Block na edeklarang null and void ang sesyon noong June 3. Naudlot na Blue Ribbon hearing ng tinaguriang Duterte Senators. Tinawag sa Kamara na Red Ribbon Hearing. Malacanang kumpiyansa na mapagtitibay ang mga priority bill sa special session ng Kamara at Senado. 5 general ng AFP at higit 85 foreign service officers lusot na sa kumpirmasyon ng Commission on Appointments. Floating structure sa Baho de Masinloc, ganap ng naalis. Pilipinas iginiit na sakop nito ang Panatag Shoal. Mga taga-Palawan, mga barko, eroplano at mga isda binalaan sa panganib na dulot ng rocket launch ng China. Dole pinagmumulta ng higit 11 million pesos ang may-ari at kontratista ng bumagsak na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Tinawag na fungus sa Army. Pinakilos ng Department of Agriculture, Secretary Chu Laurel, kontra sa mga pesteng kulisap sa tubuhan sa Negros Island. Presyo naman ng krudo sa world market bumagsak na itala sa $78 kasunod ng US-Iran deal na tapusin na ang gyera. At Health Secretary Ted Herbos at ilang pang opisyal ng DOH sinampahan na naman ng panibagong kaso ng graft at malversation. At sa detalye na ating mga balita, tuluyan nang napatalsik bilang leader ng Senado si Senator Alan Peter Cayetano matapos may halal bilang bagong Senate President si Senator Win Gatchalian sa isinagawang special session kaninang umaga. Nakuha ni Gatchalian ang 13 boto matapos makompleto ni Senator Joel Villanueva ang kinakailangang bilang o majority quorum at walang pagtutol. Kasabay nito na talaga rin bilang Senate President pro tempore si Senator Tito Soto III, habang Senate Majority Leader naman si Senator Migs Subiri. Napanatili naman ni Senator Erwin Tulfo ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama sina Senators Kiko Pangilinan at Ping Lacson bilang kanyang mga vice chairman. Agad ding binuo ang membership sa iba't ibang standing committees ng Senado para masimulan na ang pagtrabaho ng mga mambabatas. Samantala, binoykot naman ng bagong minority group sa pamumuno ni Senator Cayetano ang sinagawang reorganization sa Senado at sa opening ng special session.
Samantala, nagpaabot ng pagbati ang Malacanang sa pagkakahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Nagpasalamat rin ang palasyo sa mayorya ng Senado at sa Kamara sa pamumuno naman ni Speaker Bogie D sa pagganap sa kanilang tungkulin. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid ng lahat ang naisin ni Pangulong Marcos na mabilis at maayos na paglilingkod para sa taong bayan. Kasunod ng pagupo ni Gatchalian bilang bagong leader ng Senado, sinabi ni Castro na dapat nang maisabatas ang mga prioridad na panukalang batas. Batay sa Proclamation No. 1318, kabilang sa priority bills ng administrasyon ang AIX Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, Last Mile Schools Act, National Center for Geriatric Health at ang mga panukalang may kaugnayan sa edukasyon, nutrisyon at social protection. Tiniyak naman ng Kamara de Representantes ang buong kooperasyon sa bagong liderato ng Senado sa pamuno ni Senate President Win Gatchalian upang maibalik kaagad sa trabaho ang Kongreso matapos ang tensyon sa mataas na kapulungan. Ito naman ang pahayag ng Kamara sa sinagawang special session ngayong araw na dinaluhan naman ng 213 congressmen. Agad namang binati ni House Majority Leader Sandro Marcos ang bagong pinuno ng Senado kung saan pinuri nito ang pagiging level-headed o mapagpakumbaba ni Gatchalian na kailangan niya sa kasalukuyang political climate sa bansa. Sabi pa ni Marcos, matapos ang mga naganap na drama sa Senado ay dapat nang mag-focus sa trabaho ang mga senador. Lalo't napakahalaga ang kanilang papel na magsilbing senator judges sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Narito si Presidential son, Congressman Sandro Marcos. Yes, on behalf of the House, we would like to congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman, and I know how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs, especially there in the Senate. Level-headedness and just the need for all of us to really get back to work. Samantala, nakahanda na rin ang NBI sakaling magkaroon ng problema sa isinasagawang special session ng Senado ngayong araw. Sabi sa DZRH News ni NBI Director Melvin Matibag, palagi namang nakahanda ang law enforcement agency sa anumang posibilidad. Ipinaliwanag ng direktor na bukod sa intel, serye ng mga pangyayari sa Senado ang naging batayan para sabihin ng NBI na may security threat sa mataas na kapulungan. Idiniin ng direktor na klarong destabilisasyon laban sa gobyerno ang motibo sa gulo sa Senado, kabilang na ang May 13 shooting incident at ang paglutang ng 18 Maleta Boys. Tukoy na anya nila ang mga nasa likod ng mga nabanggit na pagtatangka at kaguluhan, pero hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Matibag sa pangambang masunog ang natatanggap nilang intel. Nakahanda namang rumisponde ang Philippine National Police sa kahit anong posibilidad na mangyari lalo sa Senado ngayong nagsimula na ang special session. Pero apela ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. na dapat ay makalma lang ang mga political supporters na nagbabalak magsagawa ng aktibidad katulad ng mga rally sa paligid ng Senado. Ayon sa PNP Chief, hindi bababa sa 300 pulis sa NCRPO ang regular na nakabantay sa paligid ng Senado. Wala namang binanggit na banta, pero batid anya ng PNP na may mga grupo pa rin na nais magsagawa ng kilos sa protesta. Maliban sa Senado ay pinaigting din ng pulisya ang pagpag-ugnayan ng sa pamunuan
ng Kamara de Representantes para sa mas pinatinding seguridad. Una ring binanggit sa DZRH ni Senate President Win Gatchalian na may namomonitor na banta sa Senado batay sa intelligence report mula sa law enforcement agencies. Kaugnay niyan, binaklas na ng lokal na pamahalaan ang mga inassemble na tent ng Duterte supporters sa labas ng Senado dito sa Pasay City. Ayon sa LGU, last warning na ito sa mga taga-suporta, pero kung ibabalik nila ang mga tent, tuluyan na itong kukumpiskahin. Sagabal kasi nila ang mga tent sa northbound lane ng Jokno Boulevard sa Pasay City at ginagawa na nilang kampo ang lugar. Una nang nagsagawa ng clearing operations ng LGU pero kinabukasan ibinalik din ng mga rallyista at patuloy na nagkampo sa lugar. Hindi naman inaksyonan ng Supreme Court sa inihain ng Cayetano Black na humihiling na ideklarang null and void ang deklarasyon ng quorum noong June 3. Ito ang kinumpirma ni Supreme Court spokesman Attorney Camille Ting matapos ang isinagawang en banc session. Ayon kay Attorney Ting, kailan pa rin hintayin ang aksyon ng Supreme Court sa petisyon kahit napalitan na ang liderato ng Senado sa isinagawang special session kanina. Ngayong araw ay formal nang umupo si Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Samantala, lumusot na sa Commission on Appointment ang confirmation ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang dito sina Lieutenant General Edmundo Peralta, Major General Isagani Criste, Vice Admiral Alan Javier, Brigadier General Niceforo Diaz Jr. at Brigadier General Rose Mawati Remo. Samantala, kinuwestiyon naman ni Senator Rodante Marcoleta ang pagsalang sa CA ng mga nasabing opisyal dahil wala ng 1 taon ang natitira sa kanilang serbisyo, bagay na labag umano sa batas. Agad namang dumipensa si Senator Ping Lacson at iginiit na matagal nang naisumite ang appointment papers ng 5 bago pa man ang adjournment ng sesyon ng Kongreso. Aniya, hindi lang naaksyonan ang kanilang confirmation dahil sa gulo sa Senado. Sa huli, hindi na tumutol si Marcoleta at tuluyan nang naaprumahan ang kanilang confirmation. Gayon din ang promosyon ng 85 Foreign Service Officer ng Department of Foreign Affairs. Tinawag naman na isang congressman na Red Ribbon hearing ang ginawang aktibidad ng mga Duterte Senator sa EDSA Mandaluyong na hindi rin naman nila pinuntahan. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, dapat may kinuwang event coordinator para na-reserve na maayos ang venue para alam kung saan upo ang mga guest at kung sino-sino aabutan ng mga food stop. Dahil anya sa kaguluhan o manoy Senate Blue Ribbon Committee hearing, ay naging press conference na lamang ito ni dating Congressman Mike Defensor. Sabi pa ni Sendanya, madali lang gumawa ng political circus, pero ibang usapin na ang gumawa ng public service. Sa panig ni sabi naman ni Congresswoman Laila De Lima, malino na press con ng Marita Boys na palala ng palala ang kanilang mga pagsisinungaling. Wala namang nakasaad sa batas na hindi maaaring makaboto sa impeachment trial ang mga senador na nagtatago o nakakulong. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Attorney Romy Macalintal na walang specific na alituntunin o gabay sa ating saligang batas patungkol sa partikular na sitwasyon sa Senado ngayon. Kaya giit ni Macalintal na tanging ang Korte Suprema lamang ang makapagdedesisyon dito upang maiwasan na ang political na pagkakampi-kampi. Pakinggan po natin si Attorney Romy Macalintal.
walang specific na batas tungkol dyan sa bagay na yan. Palagay ko yung mga gumawa ng ating mga saligang batas at mga batas noong unang panahon ay hindi sumagi sa isipan nila na magkakaroon ng ganitong uri ng mga senador sa ating bansa. Kaya hindi yan napag-aralan, kaya wala yan sa ating batas. Kaya sa ngayon, kanya-kanya yan ang mga opinion, at ang tanging makakabigay ng desisyon dyan ay ang ating Korte Suprema. Gayunpaman, walang moto proprio ang Korte Suprema na solusyonan ang kasong ito ng pagboto sa impeachment trial kahit hindi physically present hanggat walang naghahain ng petisyon. At sa ngayon, ang tanging maaaring maghain ng naturang petisyon ay sina Senator Jinggoy Estrada na nakakulong dahil sa kaso ng katiwalian at si Senator Bato de la Rosa na ngayon ay nagtatago mula sa ICC arrest warrant. Muli narito po si Attorney Romy Macalintal. Well, siguro, si Senator Jinggoy Estrada po pwede siya para i-insist na kahit nakabilanggo siya, po pwede siyang mag-participate. Okay, Senator Bato, pwede rin. Yes, pwede rin siya. Kaya ang problema kay Senator Bato, hindi siya pwede mag-file ng petition hanggat hindi siya lumalantad. Kasi paano magkakaroon ng jurisdiction ang korte sa kanya kung hindi naman siya lalantad. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Isang testigo sa Sandigan Bayan, sinabing pineki-umano ni Senator Bong Revilla ang accomplishment report at billing documents sa flood control project sa Bulacan. Samantala, may-ari naman ng gusaling bumagsak at kontratista sa Angeles City, pinagmumulta ng 11 milyong piso. Pangulong Bongbong Marcos dumating na sa Russia para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit at itinalagang caretaker sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino. Health Secretary Ted Herbosa at iba pang opisyal ng DOH kinasuhan na naman. At good news, presyo naman ng crude sa world market bumagsak. Naitala sa $78 per barrel. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Kuyang Larry Francisco. Aloha! Alas 4:26. Parking Traffic Bureau. Binabati ni Jel James Brillantes at happy birthday kay Deputy Ombudsman Honorable General Eli Cruz, Kong Bem Noel, Jess Diaz ng Philippine Star at si Teddy Duhilag Jr. ng Silang Cavite. At narito na Miss Josa ang ating Kring-Kring Panalo promo. Sino ang natawagan ni Kring-Kring? Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring-Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring-Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill out pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Sino ang natawagan ni Kring-Kring, Miss Josa? Ayan ang ating winner for today, si Miss Grace Borrego ng Caloocan City. Magandang hapon po, Miss Grace. Magandang hapon po, ma'am. Ayan, hello Ate Grace. Po. Ayan, ang ganda naman ang pangalan mo, Grace Gracia. Madami Ayan. siyang blessings. Oo, simple lang aming tanong, Ate Grace. Abay, nakikinig ka ba sa mga balita? Ano ba update sa Senado? DZRA. Wala pa akong tanong, ate. Ayan. Tatanong ko sana kung sino ang bagong Senate President. Ayan. Bagong-bago. Oo. Nawagang po ako. Sige, nasagot mo na yung DZRH. Sige na, ate Grace Borregon ng Caloocan City. Congratulations, ikaw na ang panalo.
Standby sa ating mga reports. Dumating na kasan Russia si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kasabay nito inilabas ng Malacanang ang order ng Pangulo na italaga bilang government caretakers. Sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino. Ba't di sinama yung Vice President Sara? Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, otorisado ang 3 opisyal na umaksyon habang nasa labas ng bansa ang Pangulong Marcos. Gayunpaman, hindi saklaw ng kanilang tungkulin kung ang dapat pagdesisyonan ay tungkol sa national security, kabilang na ang kapangyarihan sa pulisya at militar. Ang pagdalo ng Pangulong Marcos sa Russia ang kauna-unahan mula ng siya manungkulan noong taong 2022. At inaasang meron silang bilateral meeting ni Russian President Vladimir Putin. Samantala makibalita tayo sa Malacanang, si Pangulong Bongbong Marcos pinaiimbestigahan ang reklamo kaugnay ng namatay na PhilHealth member na hindi umano nakapag-avail ng benepisyo. Detalye mula kay RH14 ng Miss Let Narciso. Miss Let. Diyos sa lakay, dapat daw malaman kung nagkaroon ng pagkukulang sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa serbisyo ng PhilHealth. Kasunod dito ng reklamo kaugnay ng namatay na PhilHealth member na hindi umano nakapag-avail ng benepisyo dahil sa 24-hour policy rule, bagay na pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikita naman ang pagpupursige ng Pangulo na mapabuti ang healthcare system. Kaya nga anya mayroong zero balance billing sa mga ospital ng Department of Health at mas pinalawak rin ang coverage ng PhilHealth sa iba't ibang uri ng karamdaman. Iginiit ni Castro na ang outpatient ay saklaw ng PhilHealth programs, kaya nararapat lang anyang malinawan kung ano ang naging problema sa naturang insidente. Pakinggan natin si Jose Castro. Hindi po nais ng Pangulo na dapat na mga kababayan natin ay nabibigyan po ng ayuda pagdating po sa kalusugan nila, pero hindi na ibibigay dahil sa maling pag-i-implement. Hindi po yan nais ng Pangulo. So sa ganitong pagkakataon po, talaga pong dapat paimbestigahan. Si Palace Press Officer Claire Castro. Samantala nasa Russia nangalakay si Pangulong Marcos. Ayon sa Presidential Communications Office, mag-aalas 8 ng umaga doon o alauna ng hapon dito sa Pilipinas nang dumating ang Pangulo sa Kazan. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Abaga, minority senators na kabilang sa Cayetano Black dumalo na rin sa sesyon ng Senado ngayong hapon. Di maganda. Aris number 28, Raymond Adpas, please come in. Raymond. Mayor, tinanggap na din ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na ay bago ng mayorya sa Senado na pinamumunuan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Senador Lauren Legarda, nakakuha na ng 13 boto ang grupo kaya nire-respeto nila ito. Hindi nakadalo ang grupo ng minorya sa umagang sesyon, ngunit dumalo sa Commission on Appointment hearing o CA hearing sina Senador Bongo, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Sa hapon ay dumami na ang dumalo na kinabibilangan nila Senador Legarda, Senador Marcos, Senador Pia Cayetano at Senador Camille Villar. Tanging sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla at Senador Mark Villar ang hindi nakita sa Senado ngayong special session. Nagmanifest si Senador Legarda na si Senador Alan ang kanilang minority leader habang nakapending ang kanilang petition sa Korte Suprema. Ito si Raymond, Mayor. sino yung hindi dumali ulit sa minority block? Alan Cayetano, Robin Padilla at Mark Villar. Si Senator Mark Villar ay nasa abroad daw. Ayan, okay nga Rod. So okay naman, maayos ang pagsasamang muli ng Cayetano Block at Gatchalian Block. Sa nakita naman natin, Mayor, ay nagpakita naman ng pagiging professional. Lahat ng sila ay dumating dito. Pero syempre,
yung depende sa mga nag-oobserba, maganda naman yung kanilang pakikitungo sa bawat isa itong mga ito. Sa katunayan, napakarami na nilang mga panukalang batas na naaprubahan simula pa kaninang umaga at naisingit pa yung approval sa Commission on Appointment ng 5 matatas na opisyal ng Armed Forces at 85 na Foreign Service Officers ng Department of Foreign Affairs, Mayor. Hindi ba tinaasan ng kilay, inirapan si Senator Joel Villanueva? Hindi naman dahil sa totoo lang kung titingnan mo, Mayor, siya yung isa sa mga napaka-productive ngayong araw. Dahil yung kanyang resolution para suportahan at madaliin yung reconstruction and recovery and reconstruction ng nilindol na Mindanao ay mabilis na naaprobahan. Maliban dyan ay napili pa rin sa Commission on Appointment siyang itinagang Deputy Majority Leader at kaya siya yung naging Majority Leader kanina sa isinagawang plenary session ng Commission on Appointment. Okay nga Rud, maraming salamat Raymond mula sa Senado. Patuloy itong pagdiskusyon ngayon dito at inihahabol yung iba pang mga panukalang batas. Titignan natin pagdating sa dulo kung ilan lahat yung mga panukalang batas na kanilang maaprobahan ngayong itinakdang special session sa araw na ito. Mula sa Senado, ito si R.H. Tuantek, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakita ko Raymond yung video rito nilapitan ni Senator Joel Villanueva si Senator Marcoleta kinakausap pero di siya pinapansin. Oo, parang nakita ko kanina lakay si Senator Marcoleta at saka si Senator Win parang magkaganon yung braso. Nagkapit-bisig parang ganon. Parang ganyan. Business as usual na sila lakay. Okay. Okay. Mula sa Kamara, ano ang latest? Ang Senado daw inaasahan na magpo-focus na sa impeachment trial matapos ma-resolve ang issue ng Senate presidency. Detalye mula sa Kamara, RH12, Milky Riguna. Naman ang Milky. Kayong naresolba na lakay ang drama sa Senado, inaasahan na back to work na ang mga senador. Ipinaabot na ng liderato ng Kamara ang pagbati kay Senate President Win Gatchalian ng mahalal na leader ng Senado at pamunuan ang special session ngayon ng 20th Congress. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega de Cis, inaasahan ang atensyon ng Senado bukod sa pagpapatibay ng mahalagang panukalang batas ay paghahandaan na ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Ortega, bukod sa smooth transition ng leadership ng Senate, magiging sunod-sunod na dahil meron naman daw calendar na silang ni-roll out. Dagdag pa ni Ortega dahil tapos na ang Senate Flix, inaasahan ng taong bayan na matatapos na ang drama at sisimula na ang kanilang responsibilidad. Isa sa mahalagang papel na gagampanan ng Senado ay bilang mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako si Milky Riguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Babalikan natin ang pang mga reports. Standby Tina Nolasco, standby Edniel Parosa at Giselle Ricafort. Yun daw pong pagkamataan ng dalang basketball players ng Ateneo. Hindi aksidente ayon sa CIDG. Ang detalye iba pang mga balita sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Miss Josa. 4:43 ng hapon. Break Time. Oras Miss Josa. 4:49 ng hapon. Sandali lamang sa mga report. Standby Tina Nolasco, Edniel Parosa. Sinampahan na naman ng panibagong kasong graft at malversation si Health Secretary Ted Herbosa at ilang pang opisyal ng DOH. Technical malversation and graft and corruption ang isinampa laban sa mga nasabing opisyal. Kasama sina Health Undersecretary Albert Francis Domingo, si Director Maria Cristina Marasigan at Director Ana Garfin.
Ito ay dahilan sa paglilipat ng pondo ng DOH para sa Disease Prevention and Health Promotion budget. Pero ito ay idinonate ni Secretary Herbosa sa World Health Organization. Ang nasabing pondong umabot sa 145.9 million pesos ay sinasabi na ma-concern Department of Health personnel na nagsampa ng kaso na labag sa batas dahil ang ginawa ni Herbosa na ang pondo inilaan ng Kongreso para gastusin sa health services ay dinivert pa sa World Health Organization. Naisagawa ang donasyon o diversion ng pondo ng mahalal si Herbosa bilang presidente ng 78th World Health Assembly sa Geneva, Switzerland noong 2025. Report Ms. Josa. Ang Senado hindi daw under attack nang mangyari ang putukan sa Senado noong Mayo. Ayon po yan sa DOJ Panel of Prosecutors. Detalye ibalita mo RH9, Tina Nolasco. Tina. Tina Nolasco. Report. Yes, Josa, lumabas sa inisyal na investigasyon ng Department of Justice o DOJ Special Panel of Prosecutors na hindi under attack ang Senate building nang mangyari ang putukan sa mataas na kapulungan noong May 13, 2026. Sa press conference sa DOJ ngayong araw, sinabi ni Justice Secretary Frederick Bida na maging ang ginawang hakbang ng Senate Office of the Sergeant at Arms o usaan noong araw na yon ay hindi katanggap-tanggap ayon sa prosekusyon. Lumabas din sa investigasyon na sinubukan National Bureau of Investigation na ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasabay ito ng babala na sino mang tumulong kay de la Rosa na makatapkas mula ng maisapubliko ang selyadong arrest warrant ng ICC laban sa senador ay maaaring managot sa batas. Pagitiyak ng kalihim, masusing dumaan sa investigasyon ang nasabing insidente batay sa ulat na isinumite ng PNP-CIDG, media at mga saksi gaya ng mga forensic findings, documentary records, CCTV footage at iba pa. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Tina Nolasco. Samantala pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University, hindi aksidente ayon sa PNP-CIDG. Ang detalye mula kay Aris number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay, naniniwala ang Criminal Investigation and Detection Group na hindi lamang basta aksidente ang pagkasawi ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa kasagsagan nilang unang kanilang training sa Dipacolaw, Aurora. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, lumalabas sa inisyal na investigasyon na alam ng mga manlalaro at coaching staff na malalaki ang alon sa resort nang isagawa nila ang walking at stationary jog exercise. Ilang metro ang layo mula sa kanilang tinutuluyan nitong Hunyo 8. Sa katunayan, bukod kina Baterbonia at Adili, 4 pa umanong player ang muntikang balunod pero swerte nailigtas noong araw ding iyon. Kaugnay nito, inamon ni Morico si ex-Blue Eagles head coach Tab Baldwin na mag-man up o magpakalalaki. Hindi kasi sinisipot ni Baldwin ang mga patawag ng otoridad para sa fact-finding ng nangyaring trahedya. Sa pinakahuling anunsyo ni General Morico, muling isinabtina ng CIDG ang coaching staff kasama na si Baldwin bukas, araw ng Huwebes o sa araw ng Biyernes. Kasabay nito, inatasam din ng CIDG si Baldwin na ilantad na ang mga hawak niyang footage ng kanilang training bilang karagdagang ebidensya. Pakinggan natin si General Morico. Together with the subpoena to Mr. Thomas Baldwin, we are asking him to bring with him the aerial footages of the drone during the conduct of the training because he's the one who has the CCTV footages. From the start, when they have a formation doon sa resort until the time na nangyari yung incident. Now, narito inanunsyo ng CIDG na 2 anggulo ang kanilang tinitignan. Isang kaso ng homicide at isang kaso ng posibleng hazing. Ako si Edniel Parosa, RZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat RH52 Edniel Parosa, National Bureau of Investigation na tiniyak na walang poprotektahan na pananagutin ang responsable sa Ateneo drowning case kung mayroon man. RH15 Giselle Ricafort sa report. Giselle. Diyosa, tiniyak ng National Bureau of Investigation na pananagutin nila yung ginawang responsable sa pagkamatay nila Ateneo Bonye at hindi kung meron man. Ayon ni NBI Director Atty. Magin Matibag, wala silang poprotektahan sa investigasyon. Nagbigay rin siya ng garantiya na magiging profesional ang Bureau sa paghawak ng kaso, lalo at may tromanaan niya yung ibang Ateneo Blue Eagles. Dagdag pa ni Matibag, sisilipin nila yung lahat ng anggulo para lumabas yung katotohanan. Una nang sinabi ng NBI na kahit sinabi ng Aurora Police na walang foul play, hindi raw ito nangangahulugan na walang nangyaring negligence o kapabayaan. Pakinggan natin si NBI Director Melvin Matibag. I just talked to them because alam naman natin, we have to realize also these kids suffered enough also. May trauma din yan eh. So I just want to make an assurance na the NBI will handle it professionally and nothing wala po protektahan. Sabi ko nga sa kanila, the investigation will lead to somebody being responsible. Do natin dadalhin. Mahigit 20 individual kabilang yung coaching staff at players ng Ateneo Men's Basketball Team yung ipinasabtina ng NBI. 11 sa kasalukuyan ng Ateneo players sa pasabtina ng Bureau. Tatlo pa sa nangyari yung itinan ng Saraysay na Bureau kabilang na ng Michael Asoro at kabilang na sa Maraming salamat Giselle Ricafort. Samantala, pinakilos na ng Department of Agriculture ang tinaguriang fungus sa Army upang labanan ang kumakalat na peste na sumisira ngayon sa mga taniman ng tubo sa Negros Island region. Inatasan ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. ang Sugar Regulatory Administration SRA na pabilisin ang mahakbang laban sa outbreak ng Red Strip Soft Scale Insect o RSSI. Ayon kay Laurel, inutos niya ang malawakang mass production na nasabing fungus Army, isang uri ng natural na amag na mabisang pamatay sa makulisa bago patuloy mapinsala ang industriya ng asukal sa bansa. Batay sa report ng SRA, lagpas sa 4,600 hectares na taniman ng tubo sa Negros Occidental ang sinalanta ng peste na nagbabantang magpapababa ng hanggang 50% sa ani ng asukal. Mababa na sa $80 bawat bariles ang halaga ng langis sa world market. Ito ay sa harap ng inaasahang pagbubukas muli ng Strait of Hormuz bilang resulta ng kasunduan ng Amerika at Iran na tapusin na ang gulo sa gitnang silangan. Batay sa anunsyo ng International Benchmark Brent Sea Crude, ang bawat bariles ng kanilang langis ay nagkakahalaga ng $78.96. Mababa po iyan ng 5.1% kumpara sa nakalipas na bentahan. Samantala, 5.8% ang ibinaba ng main US oil contract na West Texas Intermediate para itakda ang presyo sa $76.5 per barrel. Balita mula sa abroad, China, Indonesia, niyanig din ng malakas na lindol. Allah! Pero magnitude 6 lang naman, hindi katulad ng sa atin 7.8. May mga napinsala ba? James Galange sa detalye. James. Niyanig na magkaiwalay na lindol na may lakas na humigit kumulang magnitude 6 ang China at Indonesia. Sa Qinghai Province, isang katao na sawit 4 na sugatan matapos ang pagyanig, habang sa Palu, Indonesia naman ay may higit 400,000 kataong inilikas bilang pag-iingat laban sa posibleng mga panganib na dulot ng lindol. Ilang gusali rin ang gumuho sa Indonesia at kasalukuyan nagsasagawa ng investigasyon upang matukoy ang lawak ng pinsala at malaman kung may mga nasawi o nasugatan din sa mga apektadong lugar. Patuloy naman ang operasyon ng mga rescue at emergency response team ng dalawang bansa upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mabigyan ng agarang tulong ang mga biktima ng kalamidad. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, James, sa ating balitang sports, Miss Josa. EJ Obiena nag-uwi ng silver sa Germany. Ang sports news mula kay Matchpoint, Mili Borja. Mili. Matagumpay na nagbalik sa aksyon sa Filipino pole vault star EJ Obiena matapos makasungkit ng silver medal sa Flight Circus Dusseldorf na ginanap noong linggo sa Germany. Tinapos ng 30-year-old two-time Olympian ang kompetisyon sa pamamagitan ng pagnundag sa 5.74 meters sa ikalawang attempt upang makuha ang ikalawang pwesto sa pagbubukas ng kanyang 2026 outdoor season. Nagkampiyon si Chris Nielsen ng United States matapos malampasan ng 5.83 meters habang nakuha ni Seyfulden Abdel-Salam ng Qatar ang bronze sa tala na 5.65 meters. Matagumpay na nalampasin ni Obiena ang 5.50 at 5.65 meters bago niya nakuha ang 5.74 meters sa ikalawang pagtalon. Sinubukan din niya ang 5.83 at 5.90 meters ngunit hindi niya na ito nalampasan at tuluyang nagkasya sa silver medal. Huling sumabak sa kompetisyon si Obiena noong Marso sa World Athletics Indoor Championships kung saan nagtapos siya sa ika-9 na pwesto. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mili Borja, sa showbiz, Miss Josa. Ashley Rivera nais i-donate ang hindi nagamit na medical supplies ng yumaong ina, habang si Jerome Ponce naman nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang kapatid. Showbiz Angel Angelica Cosmes sa report. Luluksa ang social media personality at komedyanteng si Ashley Rivera o mas kilala bilang Petra Mahalimuyak sa pagpanaw ng kanyang ina. Magunita na buwan ng Abril noong ibinahagi ni Ashley ang pakikipaglaban ng kanyang mama sa stage 4 lung cancer. Worst nightmare at biggest heartbreak kung ilarawan nito ang pamamaalam ng ina. Sa kanyang pagluluksa, si Ashley nangakong mananatiling matatag. Kasunod naman yan sa pamamagitan ng IG story, naisaan niya nitong i-donate sa labis na nangangailangan ang mga hindi nagamit na gamot, creams, IV fluid at gloves ng yumaong ina. Samantala, gaya ni Ashley, nagluluksa rin ang aktor na si Jerome Ponce, kasunod naman ang pagpanaw ng kaniyang nakababatang kapatid. Mahal kita sobra ang mensahe nito at GGWP o acronym ng Good Game, Well Played. Agad namang nagpaabot ng pakikiramay ang kaniyang mga kasamahan sa industriya. Hindi na naman idinetalya ng aktor ang sanhi ng pagpanaw ng kapatid na si Omboy. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. At sa foreign exchange, Miss Josa, Magkano yung dollar lakay? mo, itago mabuti. Kung may maitatago. Dahil meron yan, dahil tumataas naman ang palitan ng dolyar. Kahapon ay 60 pesos and 32 centavos. Ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay, tumaas ngayon sa palitang 60 pesos and 39 centavos per US dollar. At bago ito magpaalam, congratulations muna kay Kuyang. Oy mga brethren, batiin nyo itong si Kuyang Colonel Robert Sales. Siya pala ngayon ang bagong chief ng District Intelligence Division ng Manila Police District. At congratulations din kay Mr. Colonel Amin Unduga, ang komanda ng 23 Authored Ready Reserve Infantry Brigade dyan sa Armed Forces. Congratulations mula sa PMA Sandigan 82. At muli, happy birthday kay Kuyang Ador Andrada. Pagbati mula kay sa kanyang dating girlfriend na nanonood ngayon sa atin sa Australia. Wow. From Perth, Australia. Happy birthday Kuyang Ador mula kay ating Lourdes Andrada. At pagbati rin mula kay PJ Justice Romy Barsa, mga taga DPWH at Sandigan Golfers. Kuyang Ador Andrada, alaba tayo dyan. Happy birthday. Paramdam ka naman. At yan ang kabuhan natin palatunto ng break time. Ako po si Daniel Macalma. At ako naman po si Josa Cruzat. Antabayan ang mga balansyadong balita. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras. Alas 5:04.